Gigantes Island. Base sa research ko, tinawag daw itong Gigantes dahil sa mga buto ng higanting tao na natagpuan dito noong panahon ng mga Kastila. Parang Shingeki lang ang peg. Yung tour pala na nakuha namin ay day tour siya sa Gigantes Island Tour and Services. At through FB din pala nila kami nag-book. Bali pipick upin pala kami dito sa hotel sa Iloilo. Tapos dito na rin kami ibabalik pagkatapos ng tour. Mga 3 hours pala ang biyahe. Ya arats! Unang gagawin pagdating sa lugar ay magre-register muna. Kadalasan daw ay maaga nagsisimula ang tour para maaga makabalik. At sa kadahilanan na low tide pa, kaya di pa kami makapagsimula. Cheers! Dalawasal muna. Try natin itong bakery ng La Paz. Ikat doon yung ube braso. Pero di yun yung binili namin. Para lang maiba. Sobrang generous ng chocolate niya. Chocolate na daw. Munggo. Punong-puno sa Manila. Di ganito makakain. Solid. Arats, simulan na natin ang island hopping. So yung advice kasi ng Coast Guard sa amin, ma'am sir, na yung island daw na binabulang safe na puntahan, yun na pupuntahan natin kasi ngayon medyo maalon. Okay po? So ngayong umaga, ma'am, meron tayong 4 island munang pupuntahan bago yung lunch. After lunch, balikan na ng ibang island. Okay? Nag-warning din kasi sa amin yung Coast Guard, ma'am, na dapat 4:30 makabalik na tayo. Kasi tulad kahapon, kadalasan sa mga tourist inabutan ng subasco. Subasco yun yung hangin na may dalang malakas na alon at minsan may mga buhawi. So dapat yan na rin yung ingatan. So kahapon naranasan namin yun. So yung advice ng Coast Guard dapat mas maaga, mas maganda. Okay po, ma'am sir? Okay, yung activity natin sa island same lang ha. Picture taking at saka swimming. Sa swimming, ma'am sir, so pakitanggal po ng mga hikaw, sing-sing. Kasi kahapon marami ding natanggalan ng hikaw at sing-sing sa swimming. Okay po? Then regarding naman, ma'am sir, sa picture taking, ako po yung in charge sa pagkuha ng picture niyo, ma'am sir ha. So wag kayong mahiya para ma-share ko yung mga spot na madalas kong sinashare sa ibang guest. Mapa-instagramable man yan, profile picture, pampatangkad, pampapayat. Kaya na akin yan ha. Wag po mahiya, ma'am sir, walang bayad ha. Walang bayad, pero may tip box. So wilig lang. Okay, ma'am sir, reminders, binabawal yung pagdala ng shells, corals, saka buhangin yung galing sa island. Kasi doon, ma'am, unling kumuha. Ang problema lang pagdating sa tourism, kino-confiscate nila yan. At the same time, napapataw sa mga penalties. Okay po, ma'am sir? So yung biyahe natin mapunta sa first stop natin, 1 oras at saka 10 minutes. Reminders lang, ma'am ha, yung gamit mas magandang iwan sa bangka kaysa dalhin. Kasi pag maiwan nyo sa island, pag balikan wala na, sayang. Pero pag sa bangka na wala, may sisisihin kayo. Okay po, ma'am sir, basta tiwala nyo lang yung gamit sa amin ha. Yan lang po, ma'am sir. God bless and enjoy sa tour natin. Grabe ang sakit sa balat ng araw. Pero solid naman dahil ang first stop natin ay sa kabila. Apugaw gamay. So yung gagawin natin, ma'am sir, banda diretso tayo dun sa taas. Kasi may hinakyat yan, kaya doon tayo magkukuha ng picture ko. Para may kayo. Vlog na galing yung Gigantes. So meron siyang ma'am sir, 67 steps. Papunta sa taas. Gamay lang. Ito ang pinaka-familiar na isla kapag nababanggit ang Gigantes Island. Kumbaga, ito ang bestseller nila sa pictorials. Let's go! Tapos na kami sa picture-picture. Kumain na kami. Masaya ng mga bata. Basta, Okay lang. Presto sa isang part, tapos sobrang iya sa ibang. Abugaw gamay. Nabugaw, gamay. Ito yung famous na Lalo Picture- na yun, yung top picture spot. spot. Ang dami nakapisa. Yun, sa taas. Pero, Init sa taas. Solid talaga ang kagandahan ng mga isla dito sa Pinas. Arats, sa next stop na tayo. Itong kasunod na pupuntahan natin, sobrang chill lang ng beach na to. Yung alon niya dito, kalmado lang. Kaya pwede maligo. Arats! kumusta sa mini Boracay? Sarap. Para ka nasa Boracay talaga. Fine yung sand eh. I'm okay. I'm fine. Walang mga bato-bato. Hindi siya mabato. Pero pinong-pino yung buhangin. Ikaw, ulit ka pa dito? Siguro, oo. Pero kailangan lang ng kailangan lang mag-shades. At saka sombrero. Sobrang init.
Kailangan mo ng sunblock. Nasa boat mo lang, binabasa ka na. Kulang na lang shampoo eh. Bali ang next stop natin, malapit lang. Sa kaparehong isla lang ito ng Mini Bora. Kaya mabilisan lang ang biyahe. Arats, silipin natin ito. Kilala itong Antonia Beach dahil sa nagaganda ang rock formations ito. Picture perfect ang datingan. Meron silang meriendahan dito para sa mga nagutom na sa init ng araw. Kaya kami mamo. Gutom na halos lahat ng tao. Wala na gusto bumaba dito sa next stop natin. Dahil na rin siguro tirik na ang araw at wala na masyadong masilungan sa lugar na ito. Ang banti. 1, 2, 3. Mabilisan lang namin dinaanan itong nakakamanghang sandbar na ito. Harats, rekta na tayo sa next destination natin. So dito ma'am sir, may population dito na 9,000 plus. Kompleto dito except lang sa mga hospital na emergency mula rito. Yung mga school simula kinder hanggang high school, pag-college doon sa bayan. So ma'am sir, after nyo palang kumain, dito na po kayo ma-verify ng mga pangalan nyo ha. Fully paid man kayo o hindi, verify yung names nyo sa secretary nila para sa record dyan sa tourism. Okay po ma'am sir? Bali dito tayo manananghalian, nakasama na sa package na inavail natin mula kay Gigantes Island Tours and Services. Bali ang pananghalian natin ngayon ay itong scallops, anli to. Tapos merong hipon, nilagang manok na buo, pritong isda at adobo, tapos syempre may kanin at soft drinks din. Itong susunod na destination natin, ito na siguro ang huli sa listahan. Pero sobrang pamilyar nito. Sabi nila, para ka na rin daw nakapunta sa Palawan sa ganda ng lugar na to. Mapapawaw ka na lang talaga. Kaya arats, silipin na natin ito. Overall experience sa island hopping, required ng matinding sunblock at pangmalakas ang OOTD. Pero okay rin mag-rash guard na lang. Last day sa Iloilo, tatry namin yung complimentary breakfast ni Goldberry. Complimentary breakfast pala nila dito. 7 AM to 10 lang siya available. Tapos, yung ibang menu nila, available lang after 10 AM. Solid dito. Solid magstay. Ang generous ng serving ng mga pagkain. Hindi ko lang alam yung actual price niya. Pero solid siya. Meron nga palang pool itong si Goldberry. At bukas naman daw ito ngayon. Arats, silipin na rin natin ito. Bali chill na lang ulit tayo ngayong araw dahil na rin magche-checkout na tayo ng 12 noon. Medyo malayo yung pupuntahan natin dito sa city. Rekta na tayo sa first stop natin, sa Caming. Pamilyar ang ancestral house na to sa tsokolate nila. Pero bago yun, libutin muna natin ang loob nito. Arats! Open naman pala sila for walk-in. 180 pesos ang tour with hot chocolate. Anli pa, mag-ring ka lang neto. Ingin-ingin, napaka-ganon. Maharli ka tayo ngayon. Joke! Yan na, baderol. Sinaserve na nila. Cute yun. Ganito lang kalit yung chocolate. Para talaga pag ganun ka hawak. Try natin yung 150 years na chocolate butter na easy.
Classic. Sabi ko sa tour, fast is always present. I just wanna rollie with a dapper ass. Try natin ang badero. Sarap ng chocolate. Perfect siya dito sa biscuit. Sarap. Yung lasa niya, hindi ko siya ma-compare sa kahit anong chocolate o tsokolate. Nakakatulong yung tamis ng biscuit sa pagpatamis ng chocolate. Diba? Kamusta ang feeling maging black and white? Parang na-meet ko si Jose Rizal. Baka makakuha ko ng tips sa kanya kung paano makakuha ng tips. Joke lang. Pero legit na masarap tong tsokolate. Hindi nyo to makikita o matitikman basta-basta sa ibang parte ng Luzon. Kaya punta na. Japanese door. Pag may suot na sapatos, kakampi. Ganun. Parang ganun yung dating. Kalaban pag nakatapak. Since malapit-lapit lang naman dito yung last na pupuntahan natin, rekta na tayo. Let's go! Itong resto na to, nasa pricey range siya, pero pamilyar sila sa native chicken nila. Dito na tayo manananghalian, kaya arats, kain tayo! Iba eh. Hindi sobrang maalat. Swak sa mga bagong punta dito. Kung gusto nyo tumikim ng native chicken. Amoy na amoy mo yung niya. Aroma ng yung tanglad yata yun. Gina G to. Maliit din pala yung pakpak. Ito natin, pinto kaliit yung pakpak. Grabe. Hindi pa kasi ako nakakita ng native na chicken sa tong. Try natin tong kamaron. Para siyang tempura ng Iloilo. Manatin. Saka din siya, ang laki ng shrimp sa loob. Pero masarap ka. Overall XP, nakakabusog, pero talaga namang sulit ang mga delicacies dito sa Iloilo. Sobrang worth it ang mga experience. Kaya pag bumalik kami dito sa Iloilo, dalamon lang kami ng lalamon. Salamat Gid, Iloilo! So yun, meron pala kami nabili sa labas. Ito siya. Brownie scotch, tsaka red velvet na brownie. Gusto ko lang siya tikman. Wala tong kinalaman sa Iloilo. Kaya yun, cheers!